0, 1. Let's get started. Why they stopping me? Stopping me. Hello guys! So, magandang araw sa inyo. So, today ay nandito kami ngayon sa Sibley State Park, New London, Minnesota. Yan. So, nandito kami ngayon para mag-bonding ang mga J1 teachers, lahat ng mga nandito yung mga kasama namin. Ayan, at yung mga kasama ko na nagluluto. Kami nagluluto ng syempre Filipino foods like mais, inihaw na mais. At syempre may mga ano din naman, mga American food, but mostly ay Filipino food dahil syempre magkakasama mga Pinoy. Mga food na hindi na masyadong nakakain sa ngayon dahil nga sa availability ng mga raw materials. So ngayon nakakain na namin yung mga pagkain na pagkain Pinoy na hindi namin makain-kain sa mga regular na araw dahil nga sa availability ng mga ingredients. Yan. So gathering namin again today dahil summer na at wala nang pasok yung ibang mga teachers. So it's time to celebrate na nakatapos kami ng isang school year. Yan. Hindi ako teacher, pero yung asawa ko, yan. And kailangan naming mag-bonding kasi part to ng program, cultural exchange program. Siyempre, dumadami na yung population namin dito, kaya kailangan mag-bonding ang mga Pinoy. At paano ang gagawin? Pupunta tayo sa State Park at mag-bonding. So, nandito kami ngayon para mag-picnic. And malapit kami sa lake, nasa lake kami. So, pwede kami mag-miming sa lake. Alright, so tara, tingnan natin kung ano meron kaganapan banda doon kasi nagluluto ako eh. You know? So, let's go! Alright, so kumain lang muna kami. And now ay nandito kami ngayon sa table kung saan nagaganap ang kainan at kung saan nakahain lahat ng mga food na inihanda ng bawat member ng Filipino community dito. Ayan, pasensya na, medyo shaky, nangangatog ako, hindi ko alam. Or dahil hindi stabilize yung aking anong tawag dito? Selfie stick. So, ito po, ganito po na kami karami dito sa Minnesota. Especially Wilmar, Bird Island, Olivia, New Ulm. So, hindi po to yung area na ipagyayabang ko kundi yung nandun sa banda doon. Yee! Andun yung lake. So nandun yung karamihan ng mga lokal dito. Sinasamantalan nila yung init ng panahon dahil bihira lang uminit ng ganito dito. Mga 2 months lang ng summer. So ayan. So ito si Meses, nakain siya ng mais con yelo. Hi Meses. Yan. Nakikipagmarites pa naman yan. Ayan, so ayan pa yung mga kasama namin. And di ko ma-vlog yung sa kabila kasi mga American sila, baka mareklamo ako. So pakita ko nila sa inyo yung lugar. So ayan, punta tayo dun sa dock. Alright, so lakad tayo papunta sa dock kung saan makikita natin yung lake. Dahil ko nakain. Ayun o, tignan niyo yun. So that's the sound of the birds. So it's like a small beach here, the sand, and then the lake. It's not the ocean or something. It's not the sea. It's just a lake. So ayan, nandito na ako sa dock. Ayan. So yun yung dock. And then this is the whole lake.
So lakad pa tayo papunta doon para makita natin yung kabuuan. So madami kayong pwedeng gawin dito. Like swimming, kayaking, what else? Para nauga yung dock. Nauga yung dock, so you have to be very careful. Medyo nakakalula siya. And you can also do fishing. Pwede rin kayo mag-fish. This is Kuya Kester. He's the eldest of my friend. And yeah, nangingisda sila. I hope na makakuha sila ng pating. Pating ba niya? Yeah, pating. Look, pwede mo na. And again, be careful, no jumping. You can't jump over here. Only if you have a vest or a floaters. Yeah, and ayun. Yun yung seashore, lake shore. So, doon kayo pwedeng mag-sunbathing. So, ayan. So, ito po yung aming napagplanuhan gawin dahil tapos na yung school year para sa mga J1 teachers at syempre para magka-bonding din kasi hindi naman kami sama-sama sa isang city or isang lugar. So, hiwa-hiwalay kami ng city. And yung pagitan ng bawat city minsan 30 to 1 hour drive. So, eto dito nag-gather kami para magsama-sama, bonding, tsaka para magkakilala yung mga iba't ibang Filipino na nasa iba't ibang city na galing sa iba't ibang parte din ng Pilipinas. So, ito yung pinaka the best na gathering. So, balik na tayo doon sa picnic area. Did you catch something? No? Even a frog? No. Yeah. So, punta na tayo doon sa ating picnic area dahil wala masyado may pakita sa inyo eh. Ayun, meron din pala dong mga boat na pwedeng arkilahin. Kayak, pwede rin arkilahin para kung gusto mag-kayak dito. Tapos sa parking area, may nakita ako nagbabike lang. So, basta siguro pwedeng mag-bike doon. So, yung init dito ay pwede na mahilin tulad sa init sa Pinas. And, yeah. Pagka nagbilad ka ng sobra, mangingitim ka din naman. Kaya, yun. Hindi ako masyadong nagbibilad kasi hindi tayo mabilis makarecover sa init. Hindi tulad ng mga lokal dito na ilang araw lang balik na sila sa dati nilang kulay. Tayo pag nabilad kalahating taon na, hindi pa tayo nakakabalik sa dati nating kulay. Alright, so mais kunyelo tayo. Ayan. Ayun na. So, pagkatapos may pagtsikahan doon sa mga kasama namin, ay nag-picture muna kami dito sa dock. Ayan, gamit ang background ng mga nasa paligid. Ayan. So, ngayon, mas marami ng tao yun nandito. So, may mga nagkakayak, may lumalangoy, may nag-floaters lang. At, ayun, sa banda doon may nagbabangka. At doon sa may dock ay may nangingisda. So, yun yung mga libangan na pwede nilang gawin dito sa Sibley State Park, malapit sa lake. Ayan. So, ganun pa rin yung init. Kung ikukumpara sa init natin yan sa Pinas, syempre mas mainit dyan. Pero dito, okay lang. Makakapag-stay ka ng medyo matagal-tagal. Unlike sa Philippines, hindi ka pwedeng magbabad ng matagal sa initan. Ayun, kumulimlim. So, good. Tsaka napapalibutan kami ng mga puno. So, still good. Medyo mahangin. Ayan, may mga part lang na minsan ay nasisinagan ng araw. Hindi ka pwede magstay. Hi, Mamika. Hi! So, ayan. Si Mamika yung tumulong sa akin para magkaroon akong lisensya dito. Bait yan. Ayan, oh.
Ano ba siya? Ano, magsasharo na ba? Magsasharo na ba tayo? Ayan, ito po yung mga kasama namin dito. Ayan. Ayun pa, meron pa doon. Mga friends namin yan. Ah! So, talagang ito yung oras para makapagpahinga kami. Pagkatapos ng araw-araw na trabaho. Hey! Alright, so tapos na tayo sa Sibley State Park. Yan. So, nag-uwian na kami. And, yan. Binisita na lang namin yung bahay ng kaibigan namin from Wilmar. At sila ay lumipat na. Okay? Doon sila lumipat sa yung banda doon. So, ngayon, walking ako. Para may bilhin dito. Kasi ang lapit nila sa Walmart. Ayun yung Walmart, oh. Tapos yung bahay nila dito lang. Malapit dyan. So, walking distance lang. So, meron lang akong bibilin saglit. Kaya, walkathon ako ngayon dito. So, mas madali nang alamin yung bahay ng friend namin. Kasi, usually dito talaga kami lumalabas na. Kasi, yung dinadaanan namin nung unang mga buwan na nandito kami is Highway 71st. Hindi ko natanda yung eksaktong ano. At yung highway na yon ay ginagawa yung kalsada. So may detour pa. Imbis na bibiyahe kami straight, dadaan kami doon sa highway na yon papunta dito. So may detour pa, may ligo-ligo pa. And usually yung detour ay although kalsada siya, medyo malubak. Yung bawat hati ng kalsada, ramdam mo yung ramdam mo. So, para maiwasan na mabugbog yung gulong ko, hindi na ako dumadaan doon. So, meron pa kaming ibang route na pwedeng daanan para mas maganda yung takbo. So, yun. Dito yung daan na yun. At, yun nga, dahil mas maganda yung daan dito. At pagpasok mo or paglabas mo dun sa kalsada na yon, Walmart na kagad yung dadatnan mo. Ayan, Walmart kagad. Kaya lang naman kami pupunta dito is yun nga, mag-grocery kami sa Walmart. Kasi walang Walmart dun sa lugar namin. So, yeah. Kaya inaral ko yung mga dinadaanan. So, good thing. So, pag pupunta kami sa Walmart, pwede pa kaming umextra ng bisita doon sa mga friends namin. Kasi dyan lang sila. Napakalapit lang. Pwede kaming maunang bumisita bago pumunta sa Walmart or bago umuwi. Pagkatapos sa Walmart, pwede kaming pumunta sa kanila. O, lapit lang eh. Ano, nilakad ko nga lang. Galing ako doon. Bibilan lang ako dito. So, maganda ngayon ang weather dahil anong oras? So, 81 degrees Fahrenheit. So, hindi ko sure. Siguro, around 30. So, ganun yung init dito. Pero kaninang tanghaling tapat, medyo mas mataas siguro. Iba yung init, nakakapagod. So, yeah, meron din pong init ng panahon dito. Yan, di nga lang kaparehas ng init ng panahon natin dyan sa Pinas. At yung init dyan sa atin, ay ano pa, may moisture. Ganon. Dito iba. Parang dry. Parang dry yung dry yung environment. So hindi mo gugustuhin yung init dito. Hindi ko sure kung dry nga o malagkit. Basta nakakapagod yung init. Hindi ko ma-explain eh. Pasensya na. Basta yun lang yung nararamdaman ko kasi mainit pero hindi naman ako pinapawisan. Nangungurot din naman yung init ng araw. Kaya nga lagi ako nasa lilim eh. Pero yun, hindi ako pinapawisan. Hindi ako nakakaramdam ng panlalagkit. Pero yun. Alright, so punta lang muna ako dito sa loob. And back to you later. At yun na nga, tapos na tayong bumili. Uy! Kitang kita sa likod si Haring Araw. Ayan, so tapos na tayo bumili ng aking
Gustong bilhin. So ngayon ay pabalik na tayo dun sa pinanggalingan natin. Kung saan nakatira yung ating mga friends. Sila Sir Tofi and Ma'am Cass. So saya. So dati nung dumadaan kami dito, dahil bago pa lang, medyo kinakabahan ako noon, mga panahon na yun, kasi nga bagong lugar, hindi ko alam kung ano mga rules na meron dito. Tapos yan, although marunong naman ako magmaneho ng sasakyan, pero syempre pag nasa ibang lugar ka, iba yung pakiramdam. Kaya iba rin yung thinking, iba rin yung perspective mo dito sa lugar, kasi nga bago. And then may mga signs sa kalsada na wala naman sa Pinas, na kailangan mo ring aralin para magamay mo. Kaya kagaya nung merong lane sa gitna na pwede kang pumunta, doon ka lang pupunta kung kakaliwa ka. Ngayon kung may makasabay ka sa lane na yon na masasalubong ka, sure ball hindi ka mababangga kasi kakaliwa din siya. Yan. Pero syempre dapat alam mo yung tansyahan, kung aabot ba kayo sa lilikuan na hindi kayo magsasalpukan, kasi baka mamaya mali kayo ng tansya, magkabungguan pa kayo. So yun lang. At syempre yung mga kalsada dito, mas priority nila yung mga naglalakad. So kung natawid ka at lalo't nauna ka sa tawiran, ayan, wala silang magagawa kundi tumigil para pagbigyan ka, which is a good thing. Ayan, ingay. Naka-top down pa na sasakyan. So dito normal yon. Yan sa atin sa Pinas medyo lilingunin mo, pero dito lilingunin mo din naman, kaya lang masasawa ka kasi from time to time makakita ka ng naka-top down. May bago, may luma na model na sasakyan na naka-top down. Yan. So medyo sawa na kasi nakakailang months na ako dito. Lalo ngayon na nagsisimula na o nakapagsimula na yung spring, pupunta na kami sa summer. So mas marami yung lalabas na sasakyan na ganon. Kasi hindi ka naman pwede mag-top down na nag-i-snow. Ayan. Ayan, ang ganda dito. Lawak. Sobrang lawak dito. Kalsada, yung mga damuhan. Ayan. Sobrang lawak ng mga kalupaan dito. So kung i-compare ko yung lawak ng mga ano dito, saan nga ba? Yung lawak ng lugar sa Tarlac. Yung mga ano doon, mga lupain doon, lalo kung nadaan ka sa North Luzon Expressway. Pag tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, ganun kalalawak yung nakikita ko rin dito na kalupaan, kapatagan na tinataniman nila ng mga crops na popular dito sa lugar nila o sa lugar na to. Meron kasi na tinatanom beets, may tinatanim mais. Ayan. At hindi ko pa alam kung ano yung ibang tinatanim nila, pero yan, marami silang tinatanim dito. Ayan, so konting lakad na lang at makapunta na. Bango. May naamoy ako na parang amoy sampagita. Nandito lang ako sa Gedli. Ayan. Kasi walang walang pathway eh. Walang doon sa kabila meron. Ayun. Kaya lang dito wala. Dito sa side ko, ayan. Dito na ako naglalakad sa may gutter. Oh, yun oh. Camaro na top down. Kadadaan lang, ayun. Ayun. So, normal na makikita niyo yan dito. Ayun pa. Corvette. Yun. Corvette na pula. So, yun. Yun yung bahay ng ating butihing kaibigan. So, naantay nilang dumating yung magdadala ng couch. Kasi bagong lipat sila. Nagsisimula na silang lipat ng mga bahay.
Nagsisimula silang maglipat ng mga gamit ng bahay. So, ayan. So, yun yung bahay. Ganda. Up and down siya. At ang luwag. Ang problema nga lang, sa amenities, walang washing machine tsaka dryer. So, yun yung na-miss nila nung chinecheck yung bahay. Alright, so pagod ako. So, hanggang dyan na lang muna. Tayo nyo na lang yung mga susunod pong kaganapan namin sa buhay sa mga susunod nating videos, okay? So, see you there. Bye!